Welcome back mga ka-TV. Ang video na tatalakayin natin ngayon ay ang chapter 52 ng The Most Notorious Talker Runs the World's Greatest Clan, at kung bago ka lang sa channel ko ay huwag mahiyang mag-like, subscribe o follow at i-click ang notification bell para ma-notify ka sa susunod na video. Paalala, ang video na tatalakayin natin ngayon ay maaaring mag-iba mula sa ilalabas na anime. Hindi ko inaangkin ang mga drawing o anumang materyales na ipapakita. Ang layunin ko ay magpakita ng suporta at magbigay ng impormasyon tungkol dito. Ang lahat ng kredito ay nananatili sa mga orihinal na may-ari. Maraming salamat. Sa isang marangyang pagtitipon, lumapit si Sieg kay Noel na may pang-aasar. Binibiro siyang nasisiyahan sa pakikihalubilo sa mga mayayaman. Ngunit si Noel, na hindi impressed at tila wala sa mood, ay lalo pang nainis nang makita ang kasamang babae ni Sieg, isang babaeng nakasuot lamang ng halos see-through na bikini. Nagulat si Alma sa kasuotan ng babae, at napansing kapareho ito ng pinili niyang isuot kanina, ngunit tinanggihan iyon ni Noel. Natawa si Sieg at nang asar pa, sinasabing baka masyadong nakakagulat ang ganitong pananamit para kay Noel. Naiinis, sinabihan siya ni Noel na manahimik at sinabing hindi niya talaga gusto siya. Hindi na tinag, pinuri ni Sieg si Noel sa matagumpay na pagtipon ng napakaraming maimpluwensyang tao, bagaman ipinagmamalaki niya ito dahil ginamit ni Noel ang pangalan niya upang makahatak ng mga bisita. Gayunpaman, napansin ni Sieg na walang mahahalagang seekers sa pagtitipon. Kinumpirma ni Noel na marami ang biglaang nagkansela, na lalong ikinabahala ni Sieg. Nagbibiro siyang baka silang dalawa na lang ang kailangang mag-host ng isang talk show. Ngunit kalmadong sinigurado ni Noel na nakakuha siya ng isang malaking personalidad, si Johan Isfeld, ang clan master ng Lorelei at isang 3-star ng Regalia. Nabigla si Sieg sa narinig at hindi inaasahang may isa pang miyembro ng Regalia na dadalo. Pilit niyang tinatago ang kanyang reaksyon at nagpaalam na pupunta muna sa green room kung saan naghihintay ang kanyang personal beautician. Pagkalayo niya, nagsimulang magbulungan ang mga tao habang biglang dumating si Johan. Sa isip ni Sieg, napagtanto niyang ito ang dahilan ng biglaang pagkansela ng ibang seekers. Si Johan ay kilala sa kanyang masamang reputasyon, at ang sinumang makikitang may kaugnayan sa kanya ay maaaring mapahamak. Galit na tiningnan ni Sieg si Johan, iniisip kung ito na ba ang magiging pagsubok upang masukat ang tunay na kakayahan ni Noel. Siya ba ay malalamon ng presensya ni Johan, o mapapatunayan niya ang kanyang sarili? Samantala, lumapit kay Noel si Ralph Golding, isang makapangyarihang negosyante na may kontrol sa stock exchange, industriya ng transportasyong panghimpapawid, at teknolohikal na pananaliksik tungkol sa beast materials. Nang marinig ang pangalan, magalang na yumuko si Noel at Alma. Ipinakilala ni Ralph ang kanyang anak na si Bernadetta, na tahimik na pinagmasdan si Noel bago siya purihin sa kanyang kabataan, tulad ng paglalarawan ng kanyang ama. Sa sorpresa ng lahat, inamin ni Ralph na tagahanga siya ni Noel, dahil naiiba ito sa karaniwang seekers. Binanggit niya ang dati nitong negosyo sa wine consulting, kaya ipinaliwanag ni Noel na panandalian lang iyon at itinayo niya para matulungan ang kanyang dating mga lingkod na maging independent. Ngayon, ipinasa na niya sa kanila ang pamamahala ng negosyo. Lalo pang humanga si Ralph, lalo na't nalaman niyang 14 na palang noon si Noel, at nangyari ito matapos niyang mawalan ng lahat sa trahedyang dulot ng Ebais. Dahil dito, iminungkahi ni Ralph ang posibilidad ng isang bagong negosyo kasama si Noel na ikinatuwa ni Bernadetta habang pinagmamasdan ang masayang pakikipag-usap ng kanyang ama. Ngunit habang pinagmamasdan ni Alma ang usapan, bigla siyang kinabahan. Napansin niyang interesado si Bernadetta kay Noel at agad niyang inisip na isa itong posibleng karibal. Akala niya noong unay wala siyang dapat ipag-alala dahil puro mga seekers na amoy pawis ang naroon, ngunit napagtanto niyang mas matindi ang banta ng isang mayaman at eleganteng dalaga. Dahil dito, hindi siya nagdalawang isip na diretsahang tanungin si Bernadetta kung interesado ba ito kay Noel. Medyo nagulat si Bernadetta, ngunit sagot niya na nagulat lang siya na ganoon kasaya ang kanyang ama sa pag-uusap nila. Sinamantala ni Alma ang sagot na ito at may kumpiyansang sinabi kay Bernadetta ang isang lihim na si Noel ay interesado lamang sa mga lalaki. Alam ni Bernadetta na kasinungalingan ito, pero sa halip na kontrahin si Alma, ngumiti lamang siya at nagpasalamat, kunwaring naniwala rito. Samantala, lumalim ang pag-uusap ni Noel at Ralph na nauwi sa isang mahalagang kasunduan. Bilang pasasalamat kay Noel, inalok ni Ralph na maging sponsor ng kanyang clan. Alam ni Noel ang bigat ng alok na ito, kaya buong puso niyang pinasalamatan si Ralph,
at kinumpirma nila ang kasunduan sa pamamagitan ng isang matibay na handshake. Sa tabi nila, nagpasya si Alma na hindi magpatalo at ipinaalala kay Bernadetta na siya ang key partner ni Noel, sabay abot ng kamay para sa isang handshake. Ngunit sa kanyang gulat, mahigpit ang pagpisil ni Bernadetta. Dahilan upang mapangiwi siya sa sakit. Pinilit ni Alma na itago ang kanyang reaksyon, ngunit halatang gulat siya sa lakas ng grip ni Bernadetta. Humingi ng paumanhin si Ralph, sinasabing sadyang malakas ang kanyang anak. Sinubukang pagaanin ni Noel ang sitwasyon, sinasabing baka nagulat lang si Bernadetta. Gayunpaman, galit na galit si Alma sa loob-loob niya, alam niyang sinadya ni Bernadetta iyon bilang pagpapakita ng dominasyon. Habang papalayo ang mag-amang Golding, nagsimulang magreklamo si Alma tungkol sa sakit sa kanyang kamay, pinipilit si Noel na tingnan ito. Matapos suriin ni Noel, sinabi niyang bahagyang namamaga ito at may kaunting init. Dahil dito, agad na humiling si Alma na hipan ito ni Noel upang gumaling. Napatingin si Noel sa kanya, medyo nagtataka, at nagtanong kung gusto niyang pumunta sa infirmary. Biglang nahiya si Alma, mabilis na tumanggi, at dali-daling tumakbo palayo, kasabay ng pagbati ng good luck kay Noel para sa symposium. Bago pa makapag-isip si Noel tungkol sa inasal ni Alma, dumating si Thomas, sinasabing oras na upang umakyat siya sa entablado. Tumango si Noel at nagsimulang maglakad. Sa isip niya, tapos na ang oras ng kasiyahan. Dito magsisimula ang totoong laban, samantala, sa ibang bahagi ng venue, nakita ni Bernadetta ang isang pamilyar na figura na nakaupo sa isang upuan. Medyo nagulat siya at nagsalita, nakakagulat. Dumating ka rin, Malebolge. Ang biglaang pagpapakita ni Malebolge, isang babaeng lumitaw sa naunang kabanata, ay nagbigay ng pahiwatig na may mas malalalim pang lihim na nagaganap sa pagtitipong ito. At dito nagtatapos ang chapter 52 ng The Most Notorious Talker. Sana'y patuloy niyo pa rin akong suportahan mga ka-TV. Nga pala spoiler alert, makikita sa hulihang bahagi kung saan sinabi ni Seg na mas delikado si Noel kumpara kay Johan. Sa tingin niyo bakit kaya? At ano ba ang relasyon nila Bernadetta at Malebolge? Alamin natin yan sa susunod na kabanata. Hanggang sa muli, paalam.